Isang magandang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito na naman ang inyong lingkod, handang maghatid ng isang kwentong gigising sa ating mga natutulog na damdamin. Samahan niyo po akong buklatin ang mga pahina ng isang pag-ibig na susubukin ng panahon at pagkakamali. Sinasabi nila na ang tiwala ay parang isang salamin. Kapag ito'y nabasag, maaari mo pang pulutin ang mga piraso. Ngunit hinding-hindi na maibabalik ang dati nitong anyo. Paano kung ang salaming iyon ay binasag ng taong pinangakuan mong makakasama habang buhay? Mananatili ka ba para subukang buuin ito? O tatalikuran mo na ang lahat para hindi ka masugatan ng mga bubog nito? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Liwayway sa Ang Mantsa ng Pag-ibig. Ang halimuyak ng paboritong adobo ni Lakan ang sumalubong sa katahimikan ng kanilang tahanan. Para kay Liwayway, ang bawat sulok ng bahay na yon ay isang testamento ng 5 taon nilang pagsasama. 5 taon ng pagmamahal, pag-aaruga, at mga pangarap na sabay nilang binuo. Maingat niyang inayos ang 2 plato sa mesa, pinakintab ang mga kubyertos, at sinindihan ang kandilang magsisilbing ilaw nila sa gabing iyon. Ang lahat ay perpekto. Ang lahat ay nakahanda para sa isang selebrasyong hindi alam ng kanyang asawa. Napangiti si Liwayway habang hinahaplos ang kanyang tiyan na hindi pa gaanong nahahalata. 3 buwan. 3 buwan na niyang itinatago ang pinakamagandang sikreto ng kanilang buhay. At sa gabing ito, sa kanilang 5 anibersaryo, sasabihin na niya ang balitang magpapabago sa lahat. Magiging tatay ka na. Mahal ko, bulong niya sa hangin na para bang naroon na si Lakan sa kanyang harapan. Naramdaman niya ang mainit na pananabik sa kanyang dibdib. Nilaro niya sa isip ang magiging reaksyon ni Lakan. Ang gulat, ang tuwa, ang mga luhang mamumuo sa mga mata nito. Ito na ang kukumpleto sa kanilang pamilya. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Sa screen, pangalan ni Lakan ang nakarehistro. Agad niya itong sinagot. Ang nangiti ay hindi maalis sa kanyang mga labi. Mahal, pauwi ka na ba? Malambing niyang tanong. Sa kabilang linya narinig niya ang ingay ng mga sasakyan. Tila nagmamadali ang boses ni Lakan. Liway, mahal, pasensya na. Hindi ako aabot sa dinner. May bigla ang board meeting, sobrang importante. Nawala ang ngiti ni Liwayway. Meeting? Gabi na, Lakan. Anibersaryo natin. Alam ko, mahal, babawi ako, promise. Huwag mo na akong hintayin, kumain ka na, okay? I love you. Bago pa man siya makasagot, ibinaba na ni Lakan ang tawag. Natahimik si Liwayway. Ang masayang pananabik kanina ay unti-unting napalitan ng malamig na pagkadismaya. Tinitigan niya ang perpektong mesa, ang 2 baso ng alak, ang kandilang nagsisimula ng maubos. Meeting. Palagi namang may meeting. Sa nagdaang mga buwan, tila mas maraming oras pa si Lakan sa opisina kaysa sa kanilang tahanan. Ngunit inintindi niya. Inintindi niya dahil mahal niya ito at naniniwala siyang lahat ng ito ay para sa kanilang kinabukasan. Ilang oras ang lumipas. Ang adobo ay lumamig na. Ang kandila ay tuluyan ng namatay. Nakaupo lang si Liwayway sa dilim, hinihintay ang mga yabag ng asawang alam niyang hindi na darating sa oras. Halos hating gabi na nang marinig niya ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Lakan. Pagod ang anyo. Agad siyang lumapit dito para tulungang maghubad ng coat. Kumusta ang meeting? Tanong ni Liwayway, pilit na pinapasigla ang boses. Nakakapagod, sagot ni Lakan. Hinalikan siya sa noo. Sorry talaga, mahal. Tumangulang si Liwayway. Ngunit habang inaayos niya ang kwelyo ng polo nito, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang maliit na marka sa puting tela, malapit sa leeg. Isang halos hindi na makitang mantsa ng pulang lipstick. Natigilan siya. Nanlamig ang buo niyang katawan. Hindi siya gumagamit ng ganoong kulay ng lipstick. Tinitigan niya ang asawa. Hindi man lang nito namalayan.
Tila wala itong kamalay-malay sa ebidensyang nakadikit sa damit nito. "Maliligo lang ako," sabi ni Lakan. Dumiretso na sa kanilang silid. Naiwan si Liwayway sa sala. Hawak ang polo. Pinakatitigan niya ang mantsa. Ang maliit na markang yon ay parang isang malaking lamat na biglang lumitaw sa perpekto nilang mundo. Ang lahat ng pag-unawa, lahat ng tiwala, ay biglang nagkaroon ng puwang para sa pagdududa. Pumasok siya sa kanilang banyo at kinuha mula sa kanyang bag ang maliit na kahon. Sa loob nito ay ang pregnancy test na may 2 malinaw na linya. Ang dapat sana'y magiging simbolo ng kanilang kaligayahan ay tila naging isang paalala ng isang pangakong nasisira. Dahan-dahan niyang isinara ang kahon at itinago itong muli. Hindi ito ang tamang panahon. Bumalik siya sa sala. Ang polo ni Lakan ay nakapatong pa rin sa sofa. Sa tabi nito, ang cellphone ng asawa na naiwan nito. Bigla itong umilaw. Isang mensahe ang lumitaw sa screen mula sa isang numerong hindi pamilyar. Isang maikling mensahe na bumasag sa natitirang piraso ng kanyang puso. Sana maulit. Walang tulog. Iyan ang naging bunga ng isang text message at isang mantsa ng kolorete. Magdamag nagising si Liwayway, nakahiga sa tabi ng mahimbing na natutulog na si Lakan. Ang bawat paghinga nito ay parang insulto sa nagdurugo niyang puso. Ang dibdib na dati niyang kanlungan ay tila naging pugad ng mga ahas ng pagtataksil. Paano ito natutulog ng ganito kapayapa? Ganoon ba talaga kadali para sa kanya ang magsinungaling? Bumalik sa kanyang alaala ang maliliit na bagay na dati isinasantabi niya lang. Ang mga biglaang pag-uwi ng gabi na palaging may dahilan na meeting. Ang pagiging sikreto nito sa telepono na dati kahit saan lang niya iniiwan. Ang mga ngiti nitong tila lumulutang na akala niya'y dahil sa tagumpay sa trabaho pero marahil ay dahil pala sa ibang kaligayahan. Ang bawat alaala ay isang patalim na lalong sumusugat sa kanya. Napakakitid pala ng kanyang mundo. Ang buong akala niya'y reyna siya sa isang palasyo. Ngunit isa lang pala siyang bilanggo sa isang hawlang gawa sa kasinungalingan. Kinabukasan, pilit niyang pinasigla ang sarili. Naghanda siya ng almusal para kay Lakan, ngumiti, at hinalikan ito sa pisngi bago umalis papuntang opisina. Isang perpektong pagganap mula sa isang asawang nasasaktan. Nang makaalis si Lakan, agad niyang tinawagan ang matalik na kaibigan, si Clara. Nagkita sila sa isang maliit na kapihan malapit sa kanyang tinitirhan. "May problema ba, Liway? Namumutla ka." Bungad ni Clara, puno ng pag-aalala. Hindi na napigilan ni Liwayway ang sarili. Gumuho ang pader na itinatayo niya. Humahagulgol niyang ikinuwento ang lahat. Ang anibersaryong nakalimutan, ang lipstick, ang text message. Hinawakan ni Clara ang kanyang mga kamay. "Liway, huminahon ka. Baka naman may ibang paliwanag." Umiling si Liwayway, pinupunasan ng mga luha. "Clara, nararamdaman ko. Alam kong hindi lang ito simpleng pagdududa. May mali. May malaking-malaki na mali." "Anong plano mo?" Mahinang tanong ni Clara. Nag-angat ng tingin si Liwayway. Isang bagong determinasyon ang mababasa sa kanyang mga mata. "Kailangan kong malaman ang katotohanan. Kailangan kong makita sa sarili kong mga mata." Sa kabila ng pag-aalala ni Clara, buo na ang desisyon ni Liwayway. Bandang tanghali, nagmaneho si Liwayway papunta sa siyudad ng Hiraya, kung saan nakatayo ang nagtataasang gusali ng Paraiso Group of Companies. Habang papalapit, bumibigat ang kanyang dibdib. Ang gusaling ito, na dati simbolo ng kanilang pangarap, ngayon ay tila isang monumento ng kanyang kabiguan. Pumasok siya sa lobby, dala ang isang paper bag na may lamang mamahaling kape. Isang perpektong dahilan, isang sorpresang pagbisita para sa kanyang abalang asawa. Binati siya ng mga empleyado na nakakakilala sa kanya. Nginitian niya silang lahat, isang matamis na ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata.
Good morning po, Ma'am Liwayway. Napadalaw po kayo. Bati ng sekretarya ni Lakan, si Beth. Hi, Beth. I just brought some coffee for Lakan. Nariyan ba siya? Ay, opo, ma'am. Nasa loob po. May ka-meeting lang po siya. Sagot ni Beth, tila alanganin. Tumango si Liwayway. Ang opisina ni Lakan ay may malaking pader na gawa sa salamin, ngunit may blinds ito na madalas nakabukas. Ngayon, halos sarado ang mga ito. Mayroon lang maliit na siwang. Dahan-dahan siyang lumapit na para bang may inaayos lang sa kanyang sapatos. Mula sa siwang na yon, sumilip siya at doon, gumuho ang kanyang mundo. Hindi ito isang board meeting. Walang ibang tao sa loob maliban kay Lakan at isang babae. Isang babaeng bata, maganda, at nakasuot ng damit na hapit sa katawan. Nakaupo si Lakan sa kanyang silya at ang babae na nakilala niyang si Mariquit Valdez mula sa marketing department ay nakatayo sa kanyang harapan. Sobrang lapit. Hindi sila naghahalikan. Mas malala pa roon. Ang nakita niya ay isang eksena ng kaswal na intimasya na mas masakit pa sa anumang halik. Inayos ni Mariquit ang kurbata ni Lakan. Ang mga daliri nito ay marahang dumadampi sa dibdib ng kanyang asawa. At si Lakan, ang kanyang Lakan, ay nakangiti. Isang nangiting puno ng paghanga. Isang nangiting matagal na niyang hindi nakikita para sa kanya. May ibinulong ang babae at sabay silang tumawa ng mahina. Iyon na iyon, ang resibo ng kataksilan. Hindi na niya kailangan ng iba pang ebidensya. Ang tawa nilang dalawa ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tunog na sumisira sa bawat alaala ng kanilang 5 taon. Mabilis siyang tumalikod bago pa man may makapansin sa kanya. Beth, pakibigay na lang ito sa kanya, ha? Bigla kasing sumama ang pakiramdam ko. Mauuna na ako. Sabi niya, pilit na pinapanatili ang kalmadong boses. Ibinigay niya ang paper bag at halos takbuhin na ang daan palabas. Pagpasok niya sa kanyang sasakyan, doon na bumuhos ang lahat. Hindi na luha, kundi mga hikbing walang tunog. Niyakap niya ang manibela at sumigaw sa katahimikan ng kanyang kotse. Ang sakit. Ang sakit ay parang lason na kumakalat sa bawat ugat ng kanyang katawan. Habang umiiyak, nag-vibrate ang kanyang telepono sa passenger seat. Isang email notification. Hindi niya ito pinansin, ngunit muli itong umilaw. Sa gitna ng kanyang panlalabo, nabasa niya ang pangalan ng nagpadala. Attorney Cruz, ang abogado ng kanyang pamilya. Binuksan niya ito. Ito ay isang paalala lamang. Subject: Reminder, Paraiso Group Annual Stockholders Meeting. Dear Mrs. Alcantara Reyes, this is to formally remind you of the upcoming annual stockholders meeting next month. As per our records, you remain the majority shareholder, holding 60% of the total company shares. Your presence and decisions will be crucial. Respectfully, Attorney Roberto Cruz natigilan si Liwayway sa pag-iyak. Nabasa niya ang email ng paulit-ulit. Majority shareholder, 60%. Ang kayamanang minana niya sa kanyang mga magulang, ang pundasyon ng Paraiso Group na ipinagkatiwala niya kay Lakan. Ang mga luha ay nasa kanyang pisngi pa rin, ngunit sa kanyang mga mata, isang apoy ang biglang nagliyab. Isang malamig at mapagpasyang apoy. Hindi lang pala siya isang asawang niloko. Siya ang may-ari ng lahat. Ang pag-arte ay isang sining na hindi kailanman inisip ni Liwayway na kakayanin niya. Ngunit sa gabing iyon, siya ang naging pinakamagaling na aktres sa sarili niyang dula-dulaan ng kasawian. Pumasok si Lakan sa kanilang tahanan, bitbit ang bigat ng isang buong araw ng pagkukunwari. Inaasahan niyang dadatnan ng isang asawang tahimik at malamig, handa na para sa isa na namang pagtatalo. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay ang nangiti ni Liwayway. Isang nangiting pagod, ngunit naroon pa rin. Mahal, mabutit nakauwi ka na. Nagluto ako ng paborito mo. Sabi ni Liwayway
Ang boses ay malambing. Tila ba walang nangyari kahapon? Tila ba hindi niya nakita ang katotohanan sa opisina nito? Nagtaka si Lakan, ngunit napalitan ito ng ginhawa. Marahil ay napagod na rin itong magduda. Marahil ay bumalik na sa dati ang lahat. Salamat, mahal. Sagot niya, niyakap ito. Sa pagyakap ni Lakan, ipinikit ni Liwayway ang kanyang mga mata. Wala na ang init, wala na ang kilig. Ang nararamdaman na lang niya ay ang malamig na katotohanan. Ang hapunan ay naging isang tahimik na pagtatanghal. Kinain ni Lakan ang adobo, pinuri ang luto ng asawa, at nagkwento tungkol sa nakakapagod na araw sa opisina. Si Liwayway naman ay nakikinig lang, tumatango, at ngumingiti sa mga tamang pagkakataon. Bawat subo niya ay parang may kasamang bubog. Bawat ngiti niya ay may katumbas na luhang pinipigilan. Ito na ang huli. Ang huling hapunan nilang dalawa bilang mag-asawa. Pagkatapos kumain, naupo sila sa sala. Isinandal ni Lakan ang ulo sa mga hita ni Liwayway habang nanonood sila ng telebisyon, isang ritual na dati paborito niya. Dahan-dahang hinaplos ni Liwayway ang buhok ng asawa. Minememorya niya ang bawat sandali, ang amoy nito, ang bigat ng ulo nito sa kanyang mga hita, ang tunog ng paghinga nito. Inaalam niya ang lahat ng ito hindi dahil sa pagmamahal, kundi para sa isang pamamaalam. Hindi nagtagal, nakatulog si Lakan. Ang pagod sa maghapong trabaho at marahil sa maghapong pagtataksil ay tuluyan na siyang ginupo. Maingat na inangat ni Liwayway ang ulo nito at inilagay sa unan. Kinumutan niya ito, isang huling akto ng pag-aarugang matagal na niyang ginagawa. Pinagmasdan niya ang natutulog na mukha ni Lakan. Ito pa rin ang mukhang minahal niya. Ang lalaking pinangakuan niya sa harap ng Diyos. Ngunit ang taong natutulog sa kanyang harapan ngayon ay isa ng estranghero. Ang pagmamahal na dati walang hanggan ay may taning na pala. Dahan-dahan, pumasok siya sa kanilang silid. Walang ingay niyang binuksan ang aparador at inilabas ang isang maletang matagal nang hindi nagagamit. Isa-isa niyang inilagay ang kanyang mga damit, ang mga gamit na importante sa kanya. Hindi lahat. Tanging ang mga bagay na magpapaalala sa kanya kung sino siya bago pa siya naging si Gengaputo Reyeses. Pagkatapos, naupo siya sa harap ng salamin. Ang refleksyon niya ay isang babaeng pagod na may namumugtong mga mata, ngunit may determinasyon sa kanyang titig. Dahan-dahan, hinawakan niya ang kanyang wedding ring. Ang gintong singsing na simbolo ng kanilang mga pangarap. Nanginig ang kanyang mga daliri habang dahan-dahan niya itong inikot at hinugot mula sa kanyang daliri. Sa pag-alis nito, isang pakiramdam ng kalungkutan at kalayaan ang sabay niyang naramdaman. Malamig ang kanyang daliri. Magaan. Kumuha siya ng isang piraso ng papel at isang panulat. Simple lang ang kanyang isinulat, walang bahid ng galit o panunumbat. Tanging ang bigat ng kanyang pagod. Lakan, pagod na ako. Paalam. Liwayway. Inilapag niya ang sulat sa mesa sa tabi ng kama. Sa mismong pwesto ni Lakan. Sa ibabaw ng papel, maingat niyang ipinatong ang kanyang wedding ring. Ang dalawang bagay na yon, isang pirasong papel at isang bilog na ginto, ang siyang magiging katapusan ng kanilang kwento. Hawak ang maleta. Huli niyang sinulyapan ang kabuuan ng bahay. Ang bawat muebles, bawat litrato sa dingding ay mga saksi sa kanilang pag-ibig na ngayoy isa na lang bangkay. Binuksan niya ang pinto. Ang malamig na hangin ng gabi ang sumalubong sa kanya. Humakbang siya palabas. Hila-hila ang kanyang maleta. Hindi siya lumingon. Kinabukasan, ang sinag ng araw ang gumising kay Lakan. Kinapa niya ang katabing espasyo sa kama, ngunit wala si Liwayway. Malamig ang kumot. Marahil ay maaga itong nagising para maghanda ng almusal. Bumangon siya at doon niya napansin ang nakatuping papel sa kanyang bedside table. At sa ibabaw nito, kumikinang sa sinag ng araw ang wedding ring ni Liwayway.
Kunot noon niyang kinuha ang sulat at binasa. Nang matapos, isang ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi. Umiling-iling siya. Pagod na ako. Paalam. Isang tipikal na drama ng babae. Nagtatampo lang ito. Babalik din iyan kapag lumamig na ang ulo. Itinabi niya ang sulat at ang singsing at tumayo para maghanda sa panibagong araw. Wala siyang kamalay-malay na ang umagang iyon ay hindi simula ng isang ordinaryong araw, kundi simula ng pagguho ng lahat ng bagay na kanyang itinayo at inakala niyang pag-aari niya. Ang unang sinag ng araw na tumama sa mukha ni Liwayway ay hindi nanggaling sa malalaking bintanang salamin ng dati nilang penthouse. Galing ito sa maliit na bintana ng isang simpleng apartment, isang lugar na walang bakas nilakan, isang lugar na masasabi niyang tunay na sa kanya. Bumangon siya at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, nakahinga siya ng maluwag. Walang mabigat na katahimikang bumabalot sa paligid. Walang pag-aabang sa isang asawang umuuwi ng hating gabi na may amoy ng kasinungalingan. Tanging siya, ang katahimikan at ang bagong buhay na tumitibok sa loob niya. Nagtimpla siya ng isang tasa ng mainit na gatas at naupo sa tabi ng bintana. Ang apartment ay maliit, ngunit para sa kanya, ito ay isang santuwaryo. Dito, hindi siya si General Reyes, ang asawa ng CEO. Dito, siya lang si Liwayway. At sa katauhan na yon, sisimulan niyang buuin muli ang kanyang sarili. Ang bawat piraso ay para sa kanya at para sa batang dinadala niya. Nang araw ding iyon, tinupad niya ang unang hakbang sa kanyang plano. Nagtungo siya sa opisina ni Atty. Roberto Cruz, ang matagal ng abogado ng kanyang pamilya at ang taong pinagkakatiwalaan ng kanyang yumaong ama. Liwayway, iha, bati ni Atty. Cruz, isang matandang lalaking may mabait na mga mata. Masaya akong makita ka, ngunit nababasa ko sa iyong muka na hindi ito isang simpleng pagbisita. Inilatag ni Liwayway ang lahat, ang kanyang mga hinala, ang kanyang nakita, at ang kanyang desisyon. Hindi siya umiyak. Tapos na ang panahon ng pagluha. Ngayon na, ang panahon ng pagkilos. Makinig na nakinig si Atty. Cruz. Nang matapos si Liwayway, tumango ito ng dahan-dahan. Naiintindihan ko, sabi ng abogado. At tama ka sa iyong desisyon na lumayo. Ngayon, pag-usapan natin kung paano mo babawiin ang nararapat sa iyo. Binuksan ni Atty. Cruz ang isang malaking folder na may pangalan ng Paraiso Group. Ayon sa mga dokumento, at bilang tagapamahala ng yaman ng iyong pamilya, malinaw na ikaw ang may-ari ng 60% ng kumpanya. Ipinagkatiwala mo kay Lacan ang pamamahala bilang CEO, ngunit ang kapangyarihan ay nananatili sa iyo bilang mayorya. Ano po ang kailangan nating gawin? Tanong ni Liwayway. Ang boses ay matatag. Una, kailangan nating patunayan na nagkaroon ng kapabayaan at maling paggamit ng pondo sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ang kanyang personal na iskandalo ay direktang nakaaapekto sa imahe ng kumpanya. Gagamitin natin iyon. Pangalawa, gagamitin natin ang iyong karapatan bilang majority shareholder para tumawag ng isang emergency board meeting. Doon, ilalatag natin ang lahat at hihilingin ang isang boto ng no confidence. Gawin po natin ang lahat ng kailangan, attorney. Walang pag-aalinlangang sagot ni Liwayway. Sa sandaling iyon, hindi na siya ang asawang naghihintay lang sa bahay. Isa na siyang kliyenteng handang lumaban. Kinahapunan, may isa pa siyang mahalagang appointment. Isang appointment na matagal na niyang ipinagpaliban. Nagtungo siya sa isang clinic para sa kanyang unang prenatal check-up. Habang naghihintay sa waiting area, hindi niya maiwasang mapansin ang ibang mga babae. Karamihan ay may kasamang mga asawa, magkahawak kamay, masayang pinag-uusapan ang kanilang magiging anak. Napayuko si Liwayway at hinawakan ang sarili niyang mga kamay.
Isang pamilyar na kirot ang bumalik sa kanyang puso. Ang kirot ng pangungulila. Dapat sana ay kasama niya si Lakan ngayon. Dapat sana ay sabay nilang nararanasan ang sandaling ito. Ngunit nang tawagin na ang kanyang pangalan at pumasok siya sa silid ng doktor, nawala ang lahat ng iyon. "Congratulations, Mrs. Reyes. You're 12 weeks pregnant," sabi ng doktora habang ginagalaw ang transvaginal scanner. "Gusto mo bang marinig ang heartbeat?" Tumango si Liwayway, hindi makapagsalita. At pagkatapos, isang tunog ang pumuno sa tahimik na silid. Isang mabilis, malakas, at ritmikong tunog. Tugdug, tugdug, tugdug. Ang tunog ng puso ng kanyang anak. Sa sandaling iyon, bumuhos ang kanyang mga luha. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng purong pagmamahal, ng matinding proteksyon, at ng hindi matitinag na lakas. Ang tibok na yon ang kanyang bakit. Ang tibok na yon ang dahilan kung bakit siya lumalaban. Para sa maliit na pusong yon, gagawin niya ang lahat. Haharapin niya ang kahit sino, kahit pa ang lalaking minsan niyang tinawag na kanyang mundo. Pag-uwi sa kanyang apartment, puno ng bagong pag-asa si Liwayway. Tinitigan niya ang kanyang telepono. Sunod-sunod na missed calls mula kay Lakan. Mga text messages na puno ng tanong. "Nasaan ka na? Umuwi ka na, mag-usap tayo." "Liway, sumagot ka naman." Walang emosyon niyang pinindot ang pangalan ni Lakan sa kanyang contacts at pinili ang opsyon na block number. Isang simpleng pindot lang, ngunit para sa kanya, ito ang tunay na pagputol sa tanikalang matagal nang gumagapos sa kanya. Samantala, sa penthouse na iniwan ni Liwayway, palakad-lakad si Lakan, hawak ang telepono. Hindi na niya makontak ang asawa. Kanina pa siyang umaga tumatawag. Ang inis na naramdaman niya kanina ay unti-unti nang napapalitan ng pag-aalala. Ngunit hindi ito pag-aalala para sa kalagayan ni Liwayway. May naalala siya. Ang malaking kontrata sa isang bagong investor na kailangan nilang pirmahan bukas. At sa kontratang iyon, malinaw na nakasaad na kailangan ng pirma ng dalawang pinakamataas na opisyal ng Paraiso Group, ang CEO at ang majority shareholder. Kailangan niya ang pirma ni Liwayway. Doon nagsimulang manikip ang kanyang dibdib, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa negosyo. Nasaan si Liwayway? At bakit ngayon pa siya nagdesisyong magtago kung kailan pinakakailangan siya ng kumpanya? Lumipas ang 3 araw. Para kay Lakan, ang 3 araw na yon ay isang unti-unting pagbagsak sa isang bangin ng inis at pagkabahala. Ngunit para kay Marikit, ito ang simula ng kanyang pag-akyat sa trono. Sa pagkawala ni Liwayway, malaya nang nakakagalaw si Marikit. Kung dati patago ang kanilang mga pagkikita ni Lakan, ngayon ay tila parada na ito. Sa loob mismo ng Paraiso Group, nagpapahatid siya ng tanghalian sa opisina ni Lakan. Sumasabay siya dito sa elevator na para lamang sa mga executive. Ang mga bulungan ng mga empleyado ay hindi niya pinapansin. Para sa kanya, ang mga yon ay ingay lamang ng mga inggit. Isang hapon, pumasok si Marikit sa isang high-end boutique sa isang mamahaling mall gamit ang supplementary credit card na ibinigay sa kanya ni Lakan. Sinukat niya ang mga damit, mga sapatos, mga bag. Bawat isa ay simbolo ng buhay na matagal na niyang pinapangarap. "Bagay na bagay po sa inyo, ma'am. Mukha po kayong asawa ng CEO. Puri ng sales lady." Ngumiti si Marikit. Malapit na. Bulong niya sa sarili. Para sa kanya, tapos na ang laro. Nanalo na siya. Ang reynang si Liwayway ay umalis na sa palasyo. Panahon na para sa bagong reyna. Ngunit habang abala si Marikit sa paggasta, si Lakan naman ay abala sa pag-aalala. Ang kontratang kailangan niyang papirmahan ay hindi natuloy. Nagalit ang investor. Sinubukan niyang ipaliwanag na may family emergency lang, pero hindi ito nakalusot. Iyon ang unang dagok. Sa loob ng opisina, ramdam niya ang pagbabago ng hangin.
Ang mga empleyadong dati nakangiting bumabati sa kanya ay tila may pag-aalinlangan na sa kanilang mga mata. Ang pagkawala ni Liwayway, na kilala ng lahat bilang isang mabait at disenteng ginang, ay nag-iwan ng isang malaking tandang tanong, at ang lantarang pagpapakita ng ugnayan nila ni Marikit ang siyang naging sagot sa tanong na yon. "Lakan, anong nangyayari?" Tanong ni Mr. Tan, isa sa mga pinakamatagal na miyembro ng board at matalik na kaibigan ng ama ni Liwayway. "Nasaan si Liway? May problema ba kayo?" "Personal na bagay lang, tito," sagot ni Lakan, pilit nang ngumingiti. "Magiging maayos din ang lahat." Ngunit hindi naging maayos ang lahat. Dumating ang araw ng isang mahalagang presentasyon para sa isang malaking kliyente mula sa Japan. Ang kliyenteng ito ay personal na dinala ni Liwayway sa kumpanya. May tiwala sila sa kanya, sa kanyang integridad at sa pangalan ng kanyang pamilya. Sa kalagitnaan ng presentasyon ni Lakan, itinaas ng pinuno ng delegasyon ng Hapon ang kanyang kamay. "Excuse me, Mr. Reyes," sabi ng matandang Hapon sa wikang Ingles. "Everything looks good, but we are wondering, where is Mrs. Alcantara Reyes? We were under the impression she would be leading this project. Our partnership was built on our trust in her and her family's name." Natigilan si Lakan, nanuyo ang kanyang lalamunan. "Mrs. Reyes is on an indefinite leave," palusot niya. "But I am fully in charge, I can assure you." "We see," putol ng Hapon, ang boses ay malamig. "We will have to reconsider our position. We will get back to you." Pagkaalis ng mga Hapon, ibinagsak ni Lakan ang kanyang kamao sa mesa. Ang proyektong yon ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Hindi niya pwedeng mawala iyon. Ang lahat ng ito ay dahil sa pagkawala ni Liwayway. Ang inakala niyang simpleng pagtatampo ay nagiging isang malaking problema na ngayon sa negosyo. Gabi na nang umuwi si Lakan. Pagod, galit, inis. Dumatnan niya si Marikit sa penthouse, nakasuot ng isang mamahaling bestida na halatang bago at nagbubukas ng isang bote ng champagne. "Let's celebrate, mahal!" Masayang bati ni Marikit. "Celebrate what?" Walang ganang tanong ni Lakan. Inihagis ang kanyang briefcase sa sofa. "Marikit, hindi ito ang oras para dyan. We just lost the Japanese account." Nawala ang ang ngiti ni Marikit. "Ano? Bakit naman?" "They were looking for Liwayway." "Damn it! Lahat na lang si Liwayway." Sigaw ni Lakan. Ang kanyang pagtitimpi ay tuluyan nang nawala. "Hindi mo ba naiintindihan? Hindi lang siya asawa ko. Pangalan niya. Pangalan ng pamilya niya. Nakatatak sa kumpanyang ito." "So anong gusto mong palabasin? Na mas mahalaga siya kaysa sa akin?" Galit na sagot ni Marikit. Hindi nakasagot si Lakan. Sa kaibuturan ng kanyang isip, alam niya ang sagot. Oo, sa negosyo, mas mahalaga si Liwayway. Ngunit hindi niya iyon kayang aminin. Habang nagtatalo sila, isang staff mula sa reception sa ibaba ang tumawag sa intercom. "Sir Reyes, may naghahanap po sa inyo. Isang messenger daw po. May special delivery para sa inyo." "Pakyatin mo," utos ni Lakan. Masaya na may dahilan para matigil ang kanilang pag-aaway. Ilang sandali pa, isang lalaking nakauniforme ng messenger ang kumatok sa kanilang pinto. May inabot itong isang malaking brown na sobre. "Para po kay Mr. Lakan Reyes," sabi ng messenger. Kinuha ito ni Lakan at isinara ang pinto. Ang sobre ay may opisyal na selyo ng isang kilalang law firm sa bansa, ang law firm ni Attorney Cruz. Napakunot ang kanyang noo. Dahan-dahan niyang pinunit ang sobre. Sa loob, isang makapal na dokumento ang laman. Ang nasa pinakaibabaw ay isang liham. "Mahal na G. Reyes, mangyaring ituring ito bilang isang formal na paanyaya. Sa ngalan ni Gengag Liwayway Alcantara Reyes, ang may-ari ng mayoryang sapi ng Paraiso Group of Companies, kami ay tumatawag para sa isang kagyat at di pangkaraniwang pagpupulong ng lupon ng mga direktor na gaganapin sa Biyernes, ika-10 ng umaga
sa aming tanggapan. Ang agenda, isang boto para sa pagkawala ng tiwala sa kasalukuyang Chief Executive Officer. Lubos na gumagalang, Attorney Roberto Cruz na bitiwan ni Lacan ang papel. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Paulit-ulit niyang binasa ang mga salita. Majority shareholder, emergency board meeting, boto para sa pagkawala ng tiwala. Ano yan, mahal? Tanong ni Marikit. Lumalapit. Hindi siya sumagot. Tila nabingi siya. Ang babaeng inakala niyang isang mahinang reyna na tumakas sa palasyo ay hindi pala tumakas. Naghahanda lang pala ito para sa isang digmaan. Dumating ang araw ng Biyernes na nababalot ng tensyon. Para kay Lacan, ito ang araw ng paghuhukom. Para kay Marikit, ito ang pagkakataong masaksihan ang inaakala niyang huling pagpapakita ng isang talunang babae. Pumasok si Lacan sa conference room ng law firm ni Attorney Cruz na may pilit na kumpiyansa. Inayos niya ang kanyang mamahaling suit, tiningnan ang mga miyembro ng board na nakaupo na sa paligid ng mahabang mesa. Lahat sila ay may seryosong mukha, mga taong matagal nang nagsisilbi sa kumpanya at may malaking respeto sa pamilya ni Liwayway. Sa tabi niya, si Marikit ay nakaupo na, parang isang tropeo, suot ang isang matingkad na pulang bestida, handang manood ng isang palabas. Ano sa tingin mo ang gagawin niya? Bulong ni Marikit kay Lacan, may halong panunya. Magmamakaawa? Luluhod para tanggapin mo siya pabalik? Tumahimik ka, saway ni Lacan. Kahit sa loob-loob niya, iyon din ang inaasahan niya. Ito na siguro ang paraan ni Liwayway para makuha ang kanyang atensyon, isang desperadong hakbang. Eksaktong 10:00 ng umaga, bumukas ang pinto ng conference room. Lahat ng mata ay napako roon. Ngunit ang pumasok ay hindi ang Liwayway na inaasahan nila. Wala na ang babaeng simple manamit, na laging nakayuko, na may malungkot na mga mata. Ang babaeng pumasok ay tila isinilang na muli. Nakasuot siya ng isang navy blue power suit na bumagay sa kanyang postura. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang eleganteng paraan. Ang kanyang mukha ay may magaang makeup na nagpatingkad sa kanyang mga mata. Mga matang hindi na nagpapakita ng kalungkutan, kundi ng matibay na determinasyon. Sa kanyang tabi ay si Attorney Cruz, at sa likuran nila ay 2 pang abogado. Naglakad siya papasok sa silid. Bawat hakbang niya ay may bigat, may kapangyarihan. Tila ba ang sahig na kanyang tinatapakan ay yumuyukod sa kanya. Umupo siya sa bakanting silya sa pinakadulo ng mesa, ang upuan ng tagapangulo. Natahimik ang lahat. Maging si Marikit ay natulala, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Si Lacan ay parang binuhusan ng malamig na tubig. Ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay hindi ang kanyang asawa. Isa itong general na handa nang sumabak sa giyera. Magandang umaga sa inyong lahat. Panimula ni Attorney Cruz, binabasag ang katahimikan. Salamat sa inyong pagdalo. Gaya ng nakasaad sa ating paanyaya, narito tayo ngayon dahil sa kahilingan ng may-ari ng mayoryang sapi ng Paraiso Group, Jenny Nonga Liwayway Alcantara Reyes. Tumayo si Liwayway. Inilibot niya ang kanyang tingin sa bawat miyembro ng board at sa huli, ipinako niya ang kanyang mga mata kay Lacan. Malamig, matigas, walang emosyon. Sa loob ng 5 taon, nagsimula si Liwayway. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matunog. Ipinagkatiwala ko ang pamamahala ng kumpanyang itinayo ng aking mga magulang sa aking asawa, si G. Lacan Reyes. Ibinigay ko sa kanya ang aking buong tiwala, hindi lang bilang asawa, kundi bilang isang kasosyo sa negosyo. Isang screen ang bumaba mula sa kisame. Isa sa mga abogado ni Liwayway ay nag-play ng isang presentation. Ngunit sa nagdaang mga buwan, ang tiwalang iyon ay nasira. Sa screen, lumitaw ang mga bank statement, mga credit card bills. Ang abogadong kasama ni Liwayway ang nagsalita. Ipinapakita sa mga dokumentong ito ang malaking halaga na ginastos
mula sa pondo ng kumpanya para sa mga bagay na hindi konektado sa negosyo. Mga mamahaling alahas, mga biyahe sa ibang bansa, mga designer na damit at bag. Lahat ng ito ay binili para sa isang empleyado ng kumpanya, si Miss Marikit Valde. Namutla si Marikit. Tila nasampal siya sa harap ng lahat. Nagpatuloy ang presentasyon. Ipinakita ang mga nawalang kontrata kasama na ang Japanese account, mga testimonya mula sa mga department head tungkol sa pagbaba ng morale ng mga empleyado dahil sa hindi profesional na pag-uugali ng kanilang CEO. Bawat slide ay isang pako na ibinabaon sa kabaong ng karera ni Lakan. Hindi siya makapagsalita. Ang lahat ng kanyang mga kasalanan ay nakalantad na ngayon sa harap ng mga taong pinaka-nirerespeto niya. Pagkatapos ng presentasyon, muling tumayo si Liwayway. Ang Paraiso Group ay hindi lamang isang negosyo. Ito ang pamana ng aking pamilya. Itinayo ito sa dugo, pawis at integridad. At hindi ko hahayaang mawasak ang lahat ng iyon dahil sa personal na kapabayaan at kawalan ng integridad ng isang tao. Huminga siya ng malalim at ang kanyang huling mga salita ay tumama na parang isang hatol. Bilang tagapagtatag at may-ari ng mayoryang sapi ng Paraiso Group, inihahain ko ang isang mosyon na alisin sa lahat ng kanyang tungkulin si G. Lakan Reyes bilang Chief Executive Officer ng kumpanya. Epektibo. Ngayon din, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Si Lakan ay nakatingin lang kay Liwayway. Ang kanyang mukha ay pinaghalong gulat, galit at hindi makapaniwala. Ang babaeng minsan niyang minamaliit, ang babaeng akala niya'y hawak niya sa palad ay siya palang sisira sa kanya. Tiningnan ni Attorney Cruz ang board. Mga Ginoo, narinig ninyo ang mosyon. All in favor? Isa-isa. Itinaas ng mga miyembro ng board ang kanilang mga kamay. Walang nag-atubili. Tapos na ang botohan. Tapos na ang laban. Tapos na si Lakan Reyes. Ang katahimikan sa loob ng penthouse ay mas nakabibingi kaysa sa sigawan. Pagkaalis ng mga abogado ni Liwayway, matapos ihatid ang formal na notice of suspension at ang kautosang i-freeze ang lahat ng personal na asset ni Lakan, ang tanging naiwan ay ang malamig na abo ng kanilang mga pangarap. Para kay Marikit, ang abong iyon ay sumasakal sa kanya. Wala kang ginawa. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay nag-echo sa malawak na sala. Ibinato niya ang isang mamahaling vase sa sahig at ang tunog ng pagbasag nito ay nagbigay sa kanya ng panandaliang ginhawa. Nakaupo ka lang doon. Hinayaan mo lang siyang yurakan tayo na parang mga basahan. Si Lakan ay nakaupo sa sofa, nakatingin sa kawalan. Wala na ang dating CEO na mayabang at puno ng kapangyarihan. Ang nasa harapan niya ngayon ay isang lalaking talunan, isang haring tinanggalan ng korona. Anong gusto mong gawin ko, Marikit? Mahinang sagot niya. Nakita mo ang ebidensya. Hawak niya ang lahat. Pwes, dapat lumaban ka. Lumapit si Marikit. Dinuduro ito. Pero hindi. Dahil hanggang ngayon, sa kabila ng lahat, asawa mo pa rin siya. Siguro nga sa loob-loob mo, natutuwa ka pa na bumalik na ang reyna mo. Tumigil ka! Sigaw ni Lakan tumatayo. Ang mga gastos mo ang ginamit niyang ebidensya. Yung mga alahas, yung mga bag. Ikaw ang nagbigay sa kanya ng bala para barilin ako. Iyon na ang huling salitang kailangan marinig ni Marikit. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Lakan. Ako pa ngayon ang may kasalanan? Ako, na isinuko ang lahat para sa'yo? Pinalabas mo akong kabit sa buong mundo, Lakan, at ito ang igaganti mo sa akin? Ang pagtatalo nila ay walang katapusan. Isang sirang plaka ng paninisi at pagtatanggol. Ngunit sa huli, alam ni Marikit ang katotohanan. Tapos na ang maliligayang araw. Ang penthouse na ito ay hindi na sa kanila. Ang mga credit card ay wala ng laman. Ang buhay na kanyang pinaghirapan, sa pamamagitan man ng pawis o ng panunukso, ay naglalaho na parang bula.
Kinabukasan, sinubukan niyang bumalik sa opisina. Kailangan niyang makuha ang kanyang mga gamit. Ngunit pagpasok pa lang niya sa lobby, ramdam na niya ang pagbabago. Ang mga dating ngiti ng mga empleyado ay napalitan ng mga mapanuring tingin. Ang mga bulungan ay humihinto kapag siya'y dadaan. Ngunit naririnig pa rin niya ang mga hagik-hik sa kanyang likuran. Ayan na si Miss Valdez. Narinig niyang sabi ng isang babae sa pantry. Ang reyna na naging abo. Nagpanting ang kanyang mga tainga. Nagpatuloy siya sa paglakad, taas noo. Ngunit bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa kanyang ego. Nang makarating siya sa kanyang dating desk, nakita niyang nakalagay na sa isang karton ang lahat ng gamit niya. Si Beth, ang sekretarya ni Lakan, ang nag-abot nito sa kanya na may isang matamis, ngunit mapang-asar na ngiti. Pinapalinis na po ni Ma'am Liwayway ang buong palapag. Miss Valdez, good luck po sa bago ninyong trabaho. Iyon na ang nagtulak sa kanya sa dulo ng kanyang pasensya. Kinuha niya ang kahon at umalis ng walang imik. Sa loob ng elevator, habang tinitingnan ang kanyang refleksyon, ang galit ay napalitan ng isang mas malakas na damdamin, takot. Takot na bumalik sa buhay na dati niyang tinakasan. Takot na muling maging isang Doña Wannabe na walang-wala. Hindi siya papayag sa kanyang pag-uwi. Isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang ideyang desperado. Isang ideyang marumi. Ngunit sa sitwasyon niya ngayon, wala nang malinis na paraan. Naghahanap siya sa internet at nakita ang kailangan niya. Isang maliit na klinika sa isang eskinita sa Quiapo. Malayo sa mga mata ng alta sosyedad. Isang lugar na kilala sa paggawa ng kahit anong dokumentong kailangan mo basta't tama ang bayad. Kinabukasan, nagtungo siya roon. Ang lugar ay madilim at amoy gamot. Kinausap niya ang isang doktor na may makapal na salamin at walang emosyong mukha. Walang maraming tanong. Inabot ni Marikit ang isang sobrang may lamang pera. Ang huli, sa kanyang mga naipon. Inilatag niya ang kanyang plano. Makalipas ang isang oras, lumabas siya ng klinika hawak ang isang opisyal na medical certificate. Malinaw na nakasulat doon ang kanyang pangalan. At ang resulta? Positive. Estimated gestational age, 8 weeks. Hawak niya ngayon ang kanyang huling baraha. Ang kanyang alas. Isang kasinungalingan na gagawin niyang katotohanan. Gagamitin niya ito para makuha ang simpatya ng lahat. Gagamitin niya ito para wasakin ang imahe ni Liwayway bilang isang matapang na babae at gawin itong isang mang-aaping kontrabida. Pag-uwi niya, kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi si Lakan ang tinawagan niya. Hindi rin isang abogado. Tinawagan niya si Leo, isang reporter mula sa isang sikat na tabloid na kilala sa mga eskandalosong balita. Matagal na niyang kakilala ito at may utang na loob ito sa kanya. Leo, sabi ni Marikit nang sagutin nito ang tawag. Ang kanyang boses ay mahina at tila nagpipigil ng iyak. Isang perpektong pag-arte. Kailangan ko ng tulong mo. Marikit, anong nangyari sa'yo? Nabalitaan ko ang gulo sa paraiso. Sagot ng reporter. Mas malala pa sa gulo, Leo. Biktima ako. Humikbi si Marikit. Buntis ako, Leo. Buntis ako sa anak ni Lakan Reyes at gusto nila itong ipatanggal. Gusto akong sirain ni Liwayway Alcantara. Natahimik ang kabilang linya. Alam ni Marikit na nakuha na niya ang atensyon nito. Magkita tayo, sabi ni Marikit. Ang kanyang boses ay nagbago, naging malamig at puno ng panunumpa. May hawak akong kwento, isang kwento na sisira ng tuluyan kay Liwayway Alcantara. Ang kapayapaang unti-unti nang binubuo ni Liwayway ay gumuho sa isang iglap. Nasa kanyang apartment siya, umiinom ng tsa at binabasa ang isang libro tungkol sa pagbubuntis. Nang sunod-sunod na mag-vibrate ang kanyang telepono, mga mensahe mula sa mga kaibigan, sa mga kamag-anak at lalo na kay Clara. Lahat sila ay may iisang ipinapadala. Isang link sa isang online tabloid.
Nanginginig ang kamay na pinindot niya ito at bumungad sa kanya ang isang malaking litrato ni Marikit. Ang mukha nito ay bakas, ang paghihinagpis, ang isang kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan at sa ibabaw nito, isang titulong nakasulat sa malalaking pulang letra na tila sumisigaw. Masaklap na kapalaran ng buntis na kerida. Milyonaryang asawa ginamit ang pera at kapangyarihan para manira. Halos mabitawan ni Liwayway ang telepono. Binasa niya ang artikulo. Bawat salita ay isang kasinungalingan, isang lason na maingat na tinimpla para sirain siya. Nandoon ang kwento ni Marikit, ang kaawa-awang biktima ng pag-ibig. Inilarawan siya bilang isang simpleng babaeng nagmahal lang at ngayon ay dinudurog ng isang malupit at selosang asawa. Isinalaysay ng artikulo kung paano siya brutal na sinibak sa trabaho at ngayon ay pinagbabantaan ang buhay niya at ng kanyang dinadalang anak. Ang pekeng medical certificate ay nandoon, malinaw na ipinapakita bilang ebidensya. Pakiramdam ni Liwayway ay nasusuka siya. Ang galing ng pag-arte ni Marikit. Ang galing ng pagkata ng isang kwentong gagawin siyang kontrabida sa sarili niyang buhay. Ang iskandalo ay kumalat na parang apoy. Naging laman ito ng social media. May mga kumampi sa kanya, ngunit mas marami ang humusga. Tinawag siyang mang-aagaw ng asawa, ngunit mas marami ang tumawag sa kanya na asawang walang puso. Ang gulo ay umabot na sa loob ng Paraiso Group. Sa isang pulong, hindi na iwasang ungkatin ito ni Mr. Tan, ang pinakamatandang miyembro ng board. Liwayway? Sabi nito, puno ng pag-aalala. Hindi namin pinagdududahan ang iyong kakayahan, ngunit ang iskandalong ito, nakakasira ito sa imahe ng kumpanya. Ang ating mga kliyente ay nagtatanong. Ang ating mga stock ay bahagyang bumaba. Tiningnan ni Liwayway ang bawat isa sa kanila. Nakita niya ang pag-aalala sa kanilang mga mukha. Naiintindihan ko po ang inyong agam-agam. Mahinahon niyang sagot. Ngunit ito ay isang personal na atake na puno ng kasinungalingan at hindi ako magpapadala sa paninirang puri. Hayaan ninyong ang legal team ko ang masikaso nito. Sa ngayon, ang kailangan nating gawin ay mag-focus sa ating trabaho at ipakita sa lahat na ang Paraiso Group ay matatag. Kahit papaano'y napakalma niya sila. Ngunit pag-uwi niya ng gabing iyon, ramdam niya ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Habang naghahanda siya ng hapunan, isang malakas na katok ang yumanig sa kanyang pinto. Nag-atubili siyang buksan ito. Liwayway, mag-usap tayo, please. Isang boses mula sa labas, boses ni Lakan. Binuksan niya ang pinto, ngunit hinarangan niya ito ng kanyang katawan. Ang Lakan na nasa harapan niya ay hindi na ang makisig na CEO na dati niyang kilala. Gusot ang damit nito, magulo ang buhok, at ang mga mata ay namumula. Anong kailangan mo? Malamig niyang tanong. Liway, nakita ko ang balita. Sabi ni Lakan, ang boses ay nagmamakaawa. Totoo ba? Buntis si Marikit? Hindi makapaniwalang tumingin si Liwayway sa kanya. At naniniwala ka sa kanya? Hindi ko alam. Sagot ni Lakan, napasabunot sa sariling buhok. Pero paano kung totoo? Liway, anak ko rin yun. Hindi mo pwedeng gawin to sa kanya. Itigil mo na to. Parang awa mo na. Bawiin mo na ang lahat. Iurong mo na ang mga kaso. Masyado nang magulo ang lahat. Sa sandaling iyon, isang bagay ang namatay sa puso ni Liwayway. Ang huling piraso ng respeto na maaaring natitira pa para sa lalaking ito. Hindi ito nag-aalala para sa kanya o kahit para kay Marikit. Nag-aalala ito para sa sarili niya. Gusto lang niyang matapos ang gulo. Wala na tayong dapat pag-usapan, Lakan. Sabi ni Liwayway, ang kanyang boses ay walang kabuhay-buhay. Umalis ka na. Liway, please. Isinara niya ang pinto. Narinig pa niya ang pagtawag nito sa kanyang pangalan at ang ilang beses pang pagkatok, ngunit hindi na niya ito pinansin.
Sumandal siya sa pinto, ipinikit ang mga mata, at hinaplos ang sarili niyang tiyan. Nang tumigil na ang mga katok, tumunog naman ang kanyang telepono. Si Attorney Cruz. Liwayway. Seryosong sabi ng abogado. May masamang balita ako. Ano po iyon, attorney? Kadarating lang ng sulat mula sa abogado ni Marikit Valdez. Nagsampa siya ng formal na kaso laban sa'yo. Napahigpit ang hawak ni Liwayway sa telepono. Anong kaso? Huminga ng malalim si Attorney Cruz bago sumagot. Naghahain siya ng kaso para humingi ng financial support para sa kanyang ipinagbubuntis. At higit pa roon, humihiling siya sa korte na patawan ka ng temporary restraining order dahil sa di umano'y harassment at pananakot na ginagawa mo laban sa kanya. Ang pagsara ng pinto ni Liwayway sa kanyang muka ay hindi lang pagsasara ng isang piraso ng kahoy. Ito ang pagsasara ng huling kabanata ng buhay na dati niyang kinagisnan. Ang pagtanggi nitong makinig, ang malamig na titig nito, iyon ang nagsilbing huling pako sa kanyang kabaong. Umalis si Lakan sa gusali ng apartment na yon na parang isang basang sisiw. Wala na ang yabang, wala na ang kumpiyansa. Ang natira na lang ay ang bigat ng isang pagkakamaling hindi na niya kayang itama. Tinanggihan siya ni Liwayway. Si Marikit naman ay ginagamit siya sa isang masalimuot na laro ng paninira. Ang lipunan ay hinuhusgahan siya bilang isang taksil na asawa. Saan siya lulugar ngayon? Napunta ang kanyang mga paa sa isang lugar na hindi pamilyar sa kanya. Isang maliit at madilim na bar sa isang sulok ng syudad. Malayo sa mga sosyal na lugar na dati niyang pinupuntahan. Dito, walang nakakakilala sa kanya. Dito, isa lang siyang ordinaryong tao na gustong lunurin ang kanyang mga problema sa alak. Umorder siya ng isang bote ng whiskey at isang baso. Tagay, isa pa, at isa pa. Habang lumalalim ang gabi at nauubos ang laman ng bote, bumabalik sa kanyang isipan ang lahat. Naalala niya ang araw na una niyang makilala si Liwayway, isang babaeng simple, mahiyain, ngunit may isang liwanag sa kanyang mga mata na humatak sa kanya. Naalala niya ang kanilang kasal, ang mga pangako nila sa isa't isa. Naalala niya kung paano siya tinulungan ni Liwayway na buuin ang Paraiso Group mula sa pamana nito, kung paano nito isinuko ang sariling mga pangarap para suportahan siya. Ang lahat ng iyon, ipinagpalit niya para saan? Para sa panandaliang aliw? Para sa isang babaeng ang tanging habol lang pala ay ang kanyang pera at kapangyarihan? Kinuha niya ang kanyang telepono. Sa kalasingan, tiningnan niya ang gallery ng mga litrato. Nandoon pa rin ang mga larawan nila ni Liwayway. Ang kanilang mga ngiti sa Paris, ang kanilang mga yakap sa tabi ng dagat. Ang bawat litrato ay isang patunay ng isang kaligayahang winasak niya gamit ang sarili niyang mga kamay. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Ang ibang mga customers sa bar ay napatingin sa kanya, ngunit wala siyang pakialam. Ang tanga-tanga mo, Lakan, bulong niya sa sarili. Itinuturo ang kanyang refleksyon sa salamin sa likod ng bar. Nasa iyo na ang lahat. Lahat-lahat. Binitawan mo pa. Ilang sandali pa, isang text message ang dumating sa kanyang telepono. Galing ito sa administrator ng condominium kung saan nakatayo ang kanilang penthouse. Good evening, Mr. Reyes. This is a final notice regarding your eviction. As per the legal documents submitted by the new property owner, Mrs. Liwayway Alcantara Reyes, you have until tomorrow 12 noon to vacate the premises. Thank you. Napahigpit ang kanyang hawak sa baso. Pati ang tahanan nila, binawi na rin. Wala na siyang babalikan. Wala na siyang pag-aari. Isa na siyang pulubi na nagtatago sa isang maruming bar. Lahat ay nawala. Ang realisasyong yon ay tumama sa kanya na parang isang malaking alon. Hindi lang ang kanyang trabaho,
Hindi lang ang kanyang asawa. Ang nawala sa kanya ay ang kanyang sarili, ang kanyang dangal, ang kanyang pagkatao. Ito na ang pinakamababang punto ng kanyang buhay. Nakaupo siya ng mag-isa sa dilim, lasing, talunan, at walang patutunguhan. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, muling tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Sasagutin niya sana ito para isigaw ang kanyang galit. Ngunit isang bagay ang pumigil sa kanya. Ang area code, pamilyar. Galing ito sa probinsya kung saan nakatira ang kanyang mga magulang. Sinagot niya ito. Hello? Hello, is this Mr. Lacan Reyes? Tanong ng isang boses ng babae, tila nag-aalala. Ako nga, sino to? Sir, tumatawag po ako mula sa San Isidro Provincial Hospital. Ito po ba ay kamag-anak ninyo si Mr. Alberto Reyes? Kinabahan si Lacan, ang kanyang ama. Oo, tatay ko yan. Bakit? Anong nangyari? Sir, sabi ng babae, dahan-dahan. Isinugod po siya rito kanina. Inatake po siya sa puso. Parang gumuho ang sahig na kinatatayuan ni Lacan. Ano? Kumusta na siya? Stable na po siya ngayon, sir. Pero sabi po ng nanay ninyo, nakita niya raw po ang tatay ninyo na binabasa ang isang dyaryo bago siya atakihin. Tungkol daw po sa isang iskandalo sa Maynila. Hindi na narinig ni Lacan ang iba pang sinabi ng babae. Nabitawan niya ang telepono, ang iskandalo, ang kasinungalingan ni Marikit, ang gulo na siya ang may gawa. Umabot na sa kanyang mga magulang at muntik ng ikamatay ng kanyang ama. Isang bagong uri ng sakit ang kanyang naramdaman. Hindi na ito sakit ng ego o ng nawalang yaman. Ito ay ang sakit ng pagsisisi. Ang sakit ng isang anak na nagdulot ng matinding pighati sa kanyang mga magulang. Mabilis siyang tumayo, inihagis ang ilang piraso ng pera sa mesa at tumakbo palabas ng bar. Kailangan niyang umuwi. Kailangan niyang makita ang kanyang ama. Kailangan niyang harapin ang resulta ng lahat ng kanyang pagkakamali, hindi na bilang isang CEO, kundi bilang isang anak. Sa harap ng bagyo ng paninirang puri, hindi gumanti si Liwayway sa paraang inaasahan ng lahat. Hindi siya nagpa-interview. Hindi siya naglabas ng sarili niyang statement sa social media. Sa halip, pinili niya ang tahimik ngunit mas matalim na sandata. Ang katotohanan. Habang abala ang mundo sa paghusga sa kanya, abala naman ang legal team ni Attorney Cruz sa pagkalap ng ebidensya. Nag-hire sila ng isang pribadong investigador at hindi nagtagal, nakakuha sila ng isang biyaya mula sa langit. Isang nagngangalang Jenna, isang malapit na kaibigan ni Marikit na nakonsensya sa ginagawa nito. Dumating ang araw ng unang pagdinig sa korte tungkol sa hiling ni Marikit para sa financial support at restraining order. Ang courtroom ay puno ng mga miyembro ng media. Lahat ay nag-aabang sa sagupaan ng dalawang babae sa buhay ni Lacan Reyes. Pumasok si Marikit na tila siya ang tunay na biktima. Nakasuot ng puting bestida, simple lang ang ayos, at may hawak na rosaryo. Kasama niya ang kanyang abogado, isang lalaking mahilig magsalita at mahilig sa atensyon ng kamera. Si Lacan ay naroon din, nakaupo sa likuran, napilitang dumalo bilang ama nang di umano'y dinadala ni Marikit. Pagpasok ni Liwayway, kasama ang kanyang pangkat ng mga abogado, isang malamig na katahimikan ang bumalot sa silid. Kalmado ang kanyang anyo, walang bakas ng takot o galit. Isang reynang handang ipagtanggol ang kanyang kaharian, nagsimula ang pagdinig. Ang abogado ni Marikit ang unang nagsalita. Nagpinta ng isang larawan ng kaawa-awang babaeng inabuso at ngayon ay tinatakwil. Inilatag niya ang peking medical certificate bilang Exhibit A. Your Honor, sabi ng abogado ni Marikit, ang kliyente ko ay hindi humihingi ng yaman. Ang hinihiling lang niya ay ang suporta para sa batang walang kasalanan na dinadala niya sa kanyang sinapupunan. Isang batang bunga ng kanyang pagmamahalan ni J. Lacan Reyes. At hinihiling din namin na protektahan siya mula sa patuloy na pananakot
ni Gengal Alcantara Reyes. Nang si Attorney Cruz na ang tumayo, simple lang ang kanyang sinabi. Your Honor, ang buong kasong ito ay nakabatay sa isang malaking kasinungalingan. Tumingin siya sa kampo ni Mariikit at mayroon kaming ebidensya para patunayan iyan. Napakunot ang noo ng hukom. Anong ebidensya, attorney? Isang audio recording, Your Honor. Sagot ni Attorney Cruz. Isang pag-uusap sa pagitan ni Miss Mariikit Valdez at ng kanyang kaibigan na siyang nagbigay nito sa amin ng voluntaryo. Sa pahintulot ng korte, nais naming iparinig ito. Pumayag ang hukom. Ang abogado ni Mariikit ay nagprotesta, ngunit huli na ang lahat. Isang technician ang nag-set up ng isang speaker at isang boses ang umalingaw-ngaw sa buong courtroom. Boses ni Mariikit. Ang tanga talaga ni Lacan Bes. Naniwala agad siya. Sabi ng boses sa recording, kasunod ng isang malakas na tawa. Girl, hindi ka ba natatakot? Paano kung malaman nilang peke yang medical certificate mo? Tanong ng isa pang boses. Ang boses ni Jenna. Natigilan ng lahat. Nanlaki ang mga mata ni Mariikit. Ang kanyang mukha ay biglang namutla na parang papel. Tiningnan niya si Lacan na nakatingin sa kanya ngayon na may halong gulat at pagkasuklam. Nagpatuloy ang recording. Ano ka ba? Hindi nila malalaman yan. At kahit malaman pa nila, by that time, sira na si Liwayway at ako na ang magiging bida sa kwento. The poor, pregnant victim. Magkakapera pa ako sa kanya. Isipin mo, Bes, milyon ang makukuha ko rito. Ang tawa ni Mariikit sa recording ay parang isang demonyong humahalakhak sa loob ng korte. Nang matapos ang recording, ang katahimikan ay nakabibingi. Ang mga kamera ay mabilis na umikot mula kay Liwayway patungo sa nanginginig na si Mariikit. Ang kanyang pag-arte ay nawala na. Ang natira na lang ay ang hubad na katotohanan ng kanyang kasakiman. Your Honor, sabi ni Attorney Cruz, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng isang martilyo. Malinaw na sa recording na walang sanggol. Walang pagbubuntis. Ang lahat ng ito ay isang masamang plano para mangikil ng pera at sirain ang pangalan ng aking kliyente. Hindi na kailangan ng hukom na mag-isip ng matagal. Ang hiling para sa financial support at temporary restraining order ay ibinabasura. Malakas na sabi ng hukom, ang kanyang boses ay puno ng galit. At inuutusan ko ang prosekusyon na magbukas ng isang investigasyon laban kay Miss Mariikit Valdez para sa mga krimen ng perjury at attempted fraud. Bago pa man makagalaw si Mariikit, 2 pulis ang lumapit sa kanya. Miss Valdez, sasama po kayo sa amin. Sa harap ng kumikislap na mga kamera, sa harap ng mga matang mapanghusga, sa harap ni Lacan na napailing na lang sa pagkadismaya at sa harap ni Liwayway na nanatiling tahimik at matatag. Ang desperadang reyna ay tuluyan ng bumagsak. Ang pag-aresto kay Mariikit ay naging pambansang balita. Ang dating biktima sa mata ng publiko ay isa na ngayong kinasusuklamang sinungaling. Kasabay ng kanyang pagbagsak, unti-unting luminis ang pangalan ni Liwayway. Ngunit para kay Lacan, ang katotohanan ay hindi nagdulot ng ginhawa, kundi ng mas malalim na kahihiyan. Umuwi siya sa probinsya. Dala ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Nadatnan niya ang kanyang ama na nakaratay sa hospital bed, mahina ngunit gising. Ang kanyang ina, na laging matatag, ay may mga bakas ng luha sa mga mata. Walang panunumbat na lumabas sa bibig ng kanyang mga magulang. Ang nakita lang niya ay pagkadismaya at pag-aalala, at iyon ang mas masakit kaysa sa anumang sigaw o sampal. Anak, mahinang sabi ng kanyang ama, si Mang Alberto, ang yaman, nawawala yan. Ang posisyon, nakukuha yan ng iba. Pero ang dangal, kapag nawala yan, mahirap nang ibalik. Tumangulang si Lacan, hindi makatingin ng diretso. Hindi pa huli ang lahat para maging isang mabuting tao Lacan, dugtong ng kanyang ama.
Maging isang mabuting tao ka muna bago ka maging kung ano paman. Ang mga salitang yon ay tumatak sa isipan ni Lacan. Sa mga sumunod na linggo, nanatili siya sa probinsya. Siya ang nag-alaga sa kanyang ama. Siya ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Isinantabi niya ang dating buhay na puno ng luho. Para mabayaran ang natitirang bayarin sa ospital, napilitan siyang ibenta ang huling bagay na may halaga na natira sa kanya. Isang mamahaling relos na regalo niya sa kanyang sarili noong siya'y unang naging CEO. Habang tinitingnan niya ang relos sa huling pagkakataon bago ito ibigay sa bumili, isang realisasyon ang tumama sa kanya. Ang lahat ng material na bagay na pinaghirapan niya ay wala palang halaga kung ang kapalit nito ay ang pagkasira ng kanyang pamilya at pagkatao. Sa katahimikan ng probinsya, malayo sa gulo ng syudad, nagkaroon siya ng pagkakataong mag-isip. Inisip niya si Liwayway. Inisip niya ang sakit na idinulot niya rito. At inisip niya ang bata, ang kanilang anak. Isang batang mag-isang itataguyod ni Liwayway. Isang araw, matapos makalabas ng ospital ang kanyang ama, nagpaalam si Lacan. "Saan ka pupunta, anak?" tanong ng kanyang ina. "Kailangan ko pong gawin ang tama, Nay," sagot niya. "Kailangan kong humingi ng tawad." Bumalik si Lacan sa Maynila, hindi na bilang isang CEO, kundi bilang isang ordinaryong tao na may mabigat na pasanin. Nagpunta siya sa apartment ni Liwayway, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iskandalo o nagpumilit. Tumayo lang siya sa labas ng gusali, sa ilalim ng isang puno. Naghintay siya. Maghapon siyang naghintay. Umulan pa ng malakas, ngunit hindi siya umalis. Basang-basa, giniginaw, ngunit hindi siya sumuko. Gabi na nang sa wakas ay dumating si Liwayway, sakay ng kanyang sasakyan. Nagulat ito nang makita si Lacan. Nakatayo sa ilalim ng ulan, tila isang kaawa-awang asong naligaw. Bumaba si Liwayway ng sasakyan, may dalang payong. Lumapit ito sa kanya. "Anong ginagawa mo rito, Lacan? Magkakasakit ka," sabi nito. Ang boses ay walang galit, tanging pag-aalala. "Liway?" Nagsimula si Lacan. Ang kanyang boses ay nanginginig dahil sa ginaw at sa bigat ng kanyang damdamin. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Kaya't ginawa niya ang tanging bagay na alam niyang tama. Dahan-dahan siyang lumuhod sa basang semento sa harap ni Liwayway. "Patawarin mo ako," sabi niya. Ang mga luha ay humahalo na sa tubig ulan sa kanyang mukha. "Patawarin mo ako, Liway, sa lahat. Sa pagsisinungaling ko, sa panloloko ko, sa sakit na idinulot ko sa'yo. Wala akong karapatang humingi ng kahit ano. Wala akong karapatang bumalik sa buhay mo. Nandito lang ako para sabihin na nagsisisi ako. Nagsisisi ako sa lahat." Hindi kumibo si Liwayway. Nakatingin lang ito sa kanya. Pinakikinggan ang bawat salita. "Hindi ko nababawiin ang paraiso. Hindi ko nababawiin ang kahit ano." Patuloy ni Lacan. "Ang tanging gusto ko lang, ang tanging hihilingin ko lang, ay ang malaman kung kumusta na ang anak natin." Sa pagbanggit niya ng salitang anak, isang luha ang pumatak mula sa mga mata ni Liwayway. Hindi siya sumagot. Sa halip, dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay. Kinuha niya ang nanginginig na kamay ni Lacan at maingat na inilapat ito sa kanyang tiyan na ngayon ay malaki na at halatang-halata na. Sa ilalim ng palad ni Lacan, sa ilalim ng basang damit ni Liwayway, isang maliit na paggalaw ang kanyang naramdaman. Isang malikot na sipa, ang sipa ng kanyang anak. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ito. Naramdaman niya ang buhay na nilikha nila, isang buhay na muntik na niyang talikuran. Napahagulgol si Lacan, hindi na dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa isang emosyong hindi niya pa kailanman naramdaman, ang dalisay na pag-ibig ng isang ama. Lumipas ang 6 na buwan. Ang taglamig ng kalungkutan ni Liwayway ay napalitan na ng mainit na sinag ng isang bagong umaga.
Sa loob ng dating opisina ni Lacan, na ngayon ay mas maliwanag at mas simple na ang disenyo, pinamumunuan ni Liwayway ang isang pulong ng board. Nakaupo siya sa dulo ng mesa, hindi na bilang isang asawang anino, kundi bilang isang chairperson na may respeto at tiwala ng lahat. Sa isang sulok ng silid, sa pangangalaga ng kanyang tapat na personal assistant, ay ang kanyang munting prinsipe, si Alab, mahimbing na natutulog sa kanyang duyan. Kaya naman, ang proposal para sa bagong community outreach program ay aprobado na. Pagtatapos ni Liwayway sa pulong, "Maraming salamat sa inyong lahat." Habang nag-aayos ng gamit ang mga miyembro ng board, isang maliit na ungol ang narinig mula sa duyan. Ngumiti si Liwayway, tinapos ang kanyang pag-aayos at marahang binuhat ang kanyang anak. Sa isang iglap, nawala ang imahe ng mahigpit na chairperson. Ang natira ay ang isang mapagmahal na ina. Idinuduyan ang kanyang mundo sa kanyang mga bisig. Walang sino man sa board ang nagpakita ng pagkainis. Sa ilalim ng pamumuno ni Liwayway, ang Paraiso Group ay hindi lang kumikita. Natuto rin itong maging isang kumpanyang may puso. Tuwing Sabado ng umaga, isang simpleng sasakyan ang humihinto sa harap ng gusali ng apartment ni Liwayway. Laging eksakto sa oras, laging mag-isa. Bumaba si Lacan hindi na nakasuot ng mga mamahaling damit. Isang simpleng polo shirt at maong lang. Ngunit ang ngiti sa kanyang mga labi, habang papalapit siya sa mag-ina, ay mas totoo kaysa sa lahat ng nangiti niya noong siya pa ang hari ng Paraiso. "Hi, champ!" Bati niya. Dahan-dahang kinukuha si Alab mula sa mga braso ni Liwayway. Ang mga mata niya ay nakatuon lamang sa bata. "Ready ka na para sa araw kasama si Papa?" "Nakainom na siya ng gatas," sabi ni Liwayway. Inaabot ang isang bag na puno ng gamit ng bata. "Nandyan na lahat ng kailangan ninyo. Ang bilin ko lang, Lacan, ibalik mo siya bago mag-alas 6. "Masusunod, ma'am," sagot ni Lacan. May kasamang isang maliit at magalang na ngiti. Hindi na sila bumalik sa dati. Ang sugat ay masyadong malalim para tuluyang maghilom. Ngunit sa paglipas ng panahon, natuto silang magpatawad. Hindi para sa isa't isa, kundi para sa kanilang anak. Natagpuan nila ang isang bagong uri ng ugnayan. Isang ugnayan ng dalawang magulang na may iisang layunin, ang kaligayahan ng kanilang anak. Si Lacan ay mayroon ng isang simpleng trabaho sa isang maliit na kumpanya sa probinsya. At sa bawat sahod niya, hindi siya nakakalimot na magbigay para sa pangangailangan ni Alab. Habang pinagmamasdan ni Liwayway na papalayo ang mag-ama, nakita niya sa balita sa telebisyon ang isang pamilyar na mukha. Si Marikit Valdez, sa kanyang orange na damit bilang isang bilanggo, ay hinatulan ng korte ng ilang taong pagkakakulong para sa mga kasong isinampa laban sa kanya. Hindi nakaramdam ng tuwa si Liwayway, hindi rin awa. Ang naramdaman lang niya ay ang pagsasara ng isang kabanata na matagal na niyang isinantabi. Gabi na. Ang buong syudad ng Hiraya ay kumikinang sa milyon-milyong ilaw. Nakatayo si Liwayway sa tabi ng bintana ng kanyang apartment. Karga ang natutulog na si Alab. Ang init ng katawan ng kanyang anak sa kanyang dibdib ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaang hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman. Dati, ang pangarap niya, ang kanyang Hiraya, ay isang perpektong pamilya sa isang perpektong tahanan kasama ang isang perpektong asawa. Ngayon, natatawa na lang siya sa kanyang sarili. Ang mga pangarap pala ay nagbabago. Tiningnan niya ang kanyang anak, ang kanyang munting Alab na nagbigay liwanag sa pinakamadilim niyang gabi. Hinaplos niya ang malambot nitong pisngi. Tumingin siya sa labas, sa syudad na minsan nang naging saksi sa kanyang pagguho at ngayon ay saksi sa kanyang muling pagbangon. Hindi na niya kailangan ng isang Lacan para mabuo. Hindi na niya kailangan ng isang perpektong kwento. Dahil ang pinakamagandang pangarap pala ay hindi yung sabay ninyong binuo ng iba, kundi yung ikaw mismo ang lumikha mula sa mga piraso ng iyong nasirang puso. Ito ang ating paraiso, anak. Bulong niya sa natutulog na sanggol. Ikaw at ako.
Ito ang ating paraiso. At dito po nagtatapos ang kwento ni Liwayway, Lakan at Marikit. Isang kwentong pinamagatang ang mantsa ng pag-ibig. Ang kwentong ating natunghayan ay isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kakayahang magpatawad o manatili, kundi sa katapangang piliin ang sarili. Minsan, ang pinakadakilang pag-ibig na maibibigay natin ay ang pag-ibig sa ating sarili. Ang pag-ibig na magbibigay sa atin ng lakas na tumayo mula sa pagkakadapa at buuin muli ang ating mundo, piraso bawat piraso. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating kwento. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa paglalakbay ni Liwayway. Nais po naming marinig ang inyong mga saloobin. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento? At anong uri ng mga kwento pa ang gusto ninyong mapakinggan sa mga susunod na araw? Mag-iwan lang po ng komento sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.